Ngunit sinasabi ko na, samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anuman sa alipin, bagamat siya ay Panginoon ng lahat. Datapwat, nasa ilalim ng mga tagapangampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahon itinakda ng Ama. Gayun din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo nasa sakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. Datapwat, nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkup sa mga anak. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Aba, Ama. Ano pat hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Gayunman, ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo nasa pagkalipin ng sa katutubo ay hindi sa mga Diyos. Datapwat, ngayong yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo nakikilala ng Diyos. Bakit muling nangababalik kayo doon sa mahina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao'y ninanasan ninyong magbalik sa pagkaalipin? Ipinangingili ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon. Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Ipinamamani ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mga situlad sa akin, sapagat ako'y katulad din ninyo, wala kayong ginawa sa aking anumang kasamaan. Datapwat, nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay pinangaral ko sa inyo ang ebanghelyo ng pasimula. At yaong sa inyo isang tukso sa akin laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakwil man, kundi ako'y tinanggap ninyo tulad sa isang anghel ng Diyos, tulad kay Kristo Jesus. Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? Sapagkat pinatutuhanan ko sa inyo na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. Kaya nga ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala, subalit, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. Datapwat, mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon. At hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo, malilit kong mga anak, na muli kong ipinagdarandam sa panganganak hanggang si Kristo ay mabadha sa inyo. Datapwat, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig, sapagat ako'y nag-aalinlangan tungkol sa inyo. Sabihin ninyo sa akin, kayo nagsisipagnasang mapasailalim ng kautusan. Hindi ba ninyo naririnig ang kautusan? Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaeng malaya. Gayunman, ang anak sa alipin ay pinanganak ayon sa laman. Ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ang mga bagay na ito'y may lamang isang talinhaga, sapagkat ang mga babaeng ito'y 2 tipan. Ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin, sapagkat nasusulat, magsaya ka, o baog na hindi nanganganak. Magbiglang umawit at humayaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak, sapagkat higit pa ang mga anak ng pinabayaan kaysa mga anak ng may asawa. At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. Datapwat, kung paanong yaong ipinanganak ayon sa laman, ay nausig sa ipanganak ayon sa Espiritu.
ay gayon din naman ngayon. Gayunman, ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin ang alipin babae at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya.